ay may networking side. Pero ano lang, ang ano lang naman dito, hindi naman ito sa pilitan. Kaya nga sabi ni Press Money kagabi, hindi ko kayo pinipilit. Pinapakita ko lang sa inyo ano ang maibigay sa inyo ng negosyo na meron tayo. Pero pinapakita ko sa inyo, pero kayo pa rin magde-decide. Kasi buhay mo ang ano, buhay mo dito ang babaguhin mo. So, kung tanggap na natin na magne-network tayo, that means ready na tayo sa mga responsibility. Tama ba? Kasi ang pagne-network comes with a heavy price. Sabi nga, hindi tayo kasi dito nag-i-aim lang, okay? Hindi natin ini-aim lang kasi dito yung worth of thousands, by tens of thousands, hundreds of thousands, million kasi ang tinatrabaho. Kaya kung ikaw ngayon kapareho ng pangkalahatan, nahihirapan, okay? Nahihirapan paano gawin ang business, balik-balik-balik sa training. Okay, balik-balik lang talaga sa training. At the same time, sundin mo lang sundin mo lang ang mentor, upline mo na nagtuturo sa'yo. Bakit? Wala yung ituturo. Sabi nga ni Press kagabi, yung mentor upline mo, bago siya naging mentor at upline, isa din yan siya sa sumusunod din sa nagmi-mentor at naging upline niya. Hindi yan tuturo sa'yo ng mali. Kasi kung mula sa'yo, ikaw mismo na tinuturuan niya ngayon at tinututukan, tuturuan ka niya ng mali. Lahat mula sa'yo hanggang sa pinakahuli-hulihang taong pinasok niya under sa organization niya, mali na yon at hindi yan siya tatama. Walang mentor upline na papayag na ganon. Tandaan natin yan. Kay Press Money na yan galing. Okay? Kaya huwag niyong pagdudahan. Kaya huwag niyong pagdudahan yung mga upline mentor natin na nagtuturo sa atin. Hindi ba natin sila maunawaan ngayon, later on? Hindi mo siya pasasalamatan lang, kundi sarili mo mismo pasasalamatan mo. Buti na lang, thank you self. Congratulations self, nakinig ka. Bakit? Kailangan nating pakinggan. Kailangan nating sumunod. Matuto tayong sumunod. Bakit? Bago yan sila nagiging mentor, handler, nagiging upline mentor handler na yan, sila din muna nagsimula kung ano ka ngayon. Diyan nagsimula lahat. Bago nagiging upline mentor handler si Ivy Joy Tolera, kung narinig niyo ang istorya niya, nagsimula siyang mag-isa at siya ang pinakakulilat sa lahat under upline Bonifacio at Tundukan Jr. Pero palakpakan natin, siya ang isa sa sumunod sa yapak ni upline Bon, isa sa may pinakamalaking grupo under upline Bon. Nagsimula sa isa. Hindi ayaw ng responsibility. Takot humawak ng tao. Yes, ma'am. Pero kumusta siya? I think that training. Nakapag-produce ng isang Evelyn Dumar. You just home only? Where's the kids? Ng marami, nakapag-produce ng isang Gina Galimpas na okay. nakapag-produce ng isang Mayan Buholano, Felix Atundukan, Joey Bahatan, Frilin Diaz. Ganun siya. Kailangan kasi, bago ka maging sila, ikaw muna susunod. Bago kami nagiging ganito, kami nagiging kayo. Kailangan natin yung gawin. Dito sa negosyo natin, marami tayong aaralin. Sasabihin ko itong grami naman to, para naman tayong bumalik sa school. O sino yun? So disclaimer ha, sinasabi ko ito kasi nga, di ba nag-declare kayo dyan sa link? Nag-declare kayo dyan sa ano, sa ano natin sa chat box. Gusto mong mag-network. Gusto mo magkaroon ng empire. Gusto mong gawin ang 100%. So klaro sa'yo na mayroon kang tinatrabahong pangarap. Kung klaro sa'yo, mayroon kang tinatrabahong pangarap, bago natin ma-attain yan, kung narinig natin na, di ba, sabi nga nila, naranasan mo na bang kumain 1 beses ang araw? Naranasan mo na bang, di ba si Press Money, narinig yung ano niya, kung pera lang, sasabihin mo walang pera, magagawa ng paraan ang pera. Di ba, makarating siya ng Green Hills, wala siyang pera. O bayad ko po, sasakay ng jeep, pinapasok ng mga tao na bayad niya, sinasabi, bayad ko po. Di parang bayad na rin siya. Grabe siya makagawa ng strategy. Bakit? Gusto niya ang business. Sabi niya gano'n, gusto ko kasi ang negosyo. Okay? Ano na ba?
So sa lahat sa atin dito, be ready. Hindi ko kayo lilitsunin. Walang litsunan dito na gagawin, kundi aralin natin ito siya. Okay? So dito, unang-unang dahilan kung bakit bakit mabagal ang Wala pa sa inyo, no? Ala, Nakawala-wala wait yung ha. screen share mo. Oo nga, no? Sayang. Wait ha. Bakit kaya? Sige daw, Ma'am Eb. Try ko daw mag-share screen. Wait lang na. Magpasok ako. Dali lang. Pasok ko yung isang account ko. Thank you, Ab. Mahina talaga ang mga network ko yun. Doble na nga ang gamit ko eh. May na ito. Wi-Fi at saka na. Data. Nawawala yung share screen ko talaga. Number 1 ako. Okay, ayan na. Salamat, upline. Okay? Thank you. Okay, bakit, number 1 na rason kung bakit nagpi-fail ang mga tao. Okay? Bakit tayo nagpi-fail sa network marketing? So, kailangan, anuhin natin to ngayon. Wait ha. Nakita na? Yes, Chaps IB na yan Okay, sige. Bakit nagpi-fail? Kasi baka ngayon magtataka ka, magsasabi siguro, bakit kaya bakit yung iba nawala? Marami dito malilupit. Meron ako nabutan dito, sobrang lupit nila. Grabe yung lupit. Kung kumita, grabe din kung kumita. Pero hindi din naman sila nagtagal. Meron niyang mga rason. So isa sa dahilan din kung bakit ang iba nagfi-fail sa pag-network. Walang prospect list. Now, ang tanong ko sa inyo lahat, meron na bang prospect list? Ang lahat ng nandito. Meron na bang prospect list? Sige, chat kayo dyan. Okay? Kailangan kasi na mayroon tayong prospect list. Bakit? Slide mo yan up sa IV. Kasi meron siyang Bakit kailangan? Ang prospect list kasi is the heart and soul of the network marketing inventory. Imagine natin yan, paano mo malalaman na meron ka palang taong kakausapin, wala ka naman nilista? Tama o tama? Wala ka nilista. Tapos meron ka naisip na tao, hindi mo rin nilista kaagad. Sige lang, anuhin ko siya. Kasi maalala ko, sunod mong nalaman, hala, meron pala akong dapat bibigyan ng link, hindi ko nabigyan. O sino sisihin natin ngayon yan? Tapos sunod mong nalaman, nakuha na pala ng iba kasi bakit? Minsan meron tayong gustong sharean, wala kasi tayong confident na mag-share. Your place? May nakurot ba ako? Walang confident mag-share. Bakit? Bakit? Kasi wala pang masyadong alam sa business. Hindi kasi inaral. Kaya takot tayong mag-share. Lalo pa kung ang nasa isip natin na sharean na negosyo ay, okay? Ay, You going to visit? may yung class A. Takot tayo sa question. Tama ba? Natatakot tayo na baka mamaya tanungin niya tayo. Natatakot tayo na baka mamaya ang question niya sa akin hindi ko masagot. Kailangan kasi natin dito, nagninegosyo na tayo, kailangan natin magkakaroon tayo talaga ng confidence sa business natin. Neighbor? Bakit kailangan magkaroon tayo ng confidence sa business natin? Girlfriend? Di ba inaaral natin ito, tinuturuan tayo paano siya gawin. Ano pa bang kulang? Ang kulang niyan ay tayo. Hindi kasi natin tinudo ang aral. Tanong ni Pres kagabi, sa ginagawa ba ninyo ngayon, yan na ba ang todo nyo? Sabi ko, nga naman, hindi pa nga. Sa ginagawa mo ngayon, sa negosyo mo, yan na ba ang pinakatodo mo? City? Sunod yung question, kung yan ang pinakatodo mo, bakit hindi mo pa maabot-abot ang goal? Sabi ko nga, no? At naalala ko yung sabi niya,
hangga't hindi pa dumarating yung pinaka-exact, yung parang last 2 minutes ng last 2 minutes ng deadline, para din daw basketball. Hangga't hindi pa naabot nung last 2 minutes na deadline, pwede pang ma-hit ang goal. Naalala ko si Absbon. Na sinabi niya, wala pa talaga hindi pa naabot yung goal. Ang sinabi lang ni Abs Angie sa kanya, kaya yan! At nagawa niya. Last minute style. Yun din naranasan ko yan nung nag-goal ako ng 6 digit. Sabi nung tinanong ako ni Abs IB, Ma'am Ev, kumusta ang goal? Sabi ko, abot ko na ang goal ko pero gusto ko kasing ma-hit ang 6 digit. Kailangan ko pa ng more than 20K. What's that? About the Ang Bucharest. sabi lang niya sa akin, kaya pa yan, ma'am. May ilang araw pa. 3 days na lang yun. Kaya yan, ma'am. May 3 araw The ka pa. Bucharest Kaya is talaga far yan. away from there. Sabi ko, yes. Kaya ko to. At nangyari din siya. Kailangan talaga push mo sarili mo. Tinandaan ko lang. Tandaan ninyo yung confidence ng mga upline mentor ninyo sa inyo. That's Huwag nyo far away. sayangin yan. Kaya na lagi sinasabi ni Abs Ivy sa atin, bawat isa sa atin may potential. Bawat isa sa atin, bawat isa sa atin, merong kakayahan. Ang problema lang kasi, wala tayong confidence sa sarili. Ang problema kasi, sinushorten natin, parang nagiging short change. Ang tingin natin sa sarili natin na They're short far away change. from the airport. Bakit? Kasi gusto lang kasi natin na kung ano lang meron na naaabot ng pag-iisip natin ngayon lang. Kailangan i-push mo yung sarili mo right to the brink of the breaking point para makita mo talaga anong potential meron ka. Na hindi nakikita ng mga tao sa palibot mo, pero ikaw, sa sarili mo, It's dapat mo okay. i-discover yun. You can Need travel siya. there with Sa car pagpuprospect or pala natin, airplane. tinuruan na tayo. Diba? May manyan siya. Hanapin natin yung mga class A. Tinuturuan tayo ngayon paano profiling. O, diba? Kaya nga, natuto ako, sabi kong ganun, pag ganito muna, hindi ko sila ina-underestimate. Bakit? Kasi nagmamadali ako I thought you can Gusto kong travel hanapin yung there mga with taong bus gusto, or yung hindi yung ayaw. Kaya nga tayo natatagalan or kasi car. hinahanap natin yung ayaw, binibilang natin yung umaayaw. Ganun siya. So kung mayroon ka ng lista na prospect list, mayroon ka ng prospect list dyan, bilangin mo. Tapos pag magsasabi ka sa akin ngayon na, ay, ano ba naman yung yung prospect, 8 hours. yung mga prospect ko, hindi naman sumasagot. Normal yan. Pamilya nga natin, hindi nakinig. Pamilya natin, Far hindi away. sumasabay. Okay? So kung ayaw natin na mapasama doon sa nagpapalya, number 1, talaga yan. Diyan, no prospect list. Okay, next na up. But that Bucharest, Okay, number 2 na is tayo. beautiful city or Ayun, ito na. Lack of commitment. screenshot mo na ito. Meron pa wala na, Ma'am Eva. Paki-screenshot mo na mo siya pa kasi may isulat. mga, beautiful land. sinabi ko na kanina that the heart and soul of the network marketing inventory. Kasi meron ako, inaano ko rin lang dito. Nag-aano din ako dito sa kopya sa kabila kahit hindi na siya They naka-screen. have some Naka-screen, siya. I-full mo na lang yung number 2 apps. Meron din they siyang have mga din sa some ibaba. Ganyan. Okay. nature place there. Number 2 na. Okay, dito naman sa lack of commitment. Rate yourself from 1 to 10. Ano na ang range ng commitment natin? Kahit pa part-time, di ba sinabi nga, part-time pero full-time attitude. Be honest to yourself, wala namang mali. Ano ang rate niyo from 1 to 10 sa range ng commitment natin sa negosyo? Sige, type kayo dyan. Be honest sa, palakpakan natin sa Ivy. Mag-chat kayo dyan, huwag kayo mahiya. Si Ivy lang yata ang nandito Nahiya kayo na mabisto, na number 2 pa lang. 9 na, palakpakan natin si Ma'am Girlie, 9. Malapit na itong mag-resign. Isang tulog na lang, Ma'am Girlie. Lunes na bukas. Pwede ka na mag-hand in ng resignation. 7, 4. Mag-resign na talaga si Ma'am Girlie. Congrats, Ma'am.
Nakinig kayo kay Press Money kagabi, Training. Sigurado I have kayo, a ha, Zoom na yan ang range meeting. ng commitment ninyo, ha? Training. Sigurado kayo, kailangan kayo maging honest. Huwag kayong magbigay ng rate na sobrang laki kasi tatanungin ko kayo ngayon, sa range ng commitment mo na yan, ano nang na-attain mo? No, it's okay. Ano nang resulta mo? Sige nga, ano nang resulta mo? I write you. Ano nang resulta natin? Hindi ito So hindi after 1 ito hour from now, hindi you ito go out. biro, ha? Training ito. Kailangan pag mag-declare kayo na top notcher na kailangan meron kayong maibigay na talagang na talagang pruweba na nakapasok kayo. Kasi kung sasabihin natin yes, nag-top earner tayo, 'di ba? Pakuan ito ng Go pangalan. out na. Ang negosyo natin may season high, may season low. Alam natin 'yun lahat. Pero hindi din siya imposible. You go out Kung ang na. commitment natin diyan ngayon, sa range ng commitment mo, magdi-declare ka, 8 na ako ngayon, 7 na ako ngayon. Ano na ang naabot mo sa 7 na range ng commitment? No, yes, 1 hour. Kasi ako mag-rate ako sa sarili ko, 5 pa lang ako. 5 pa lang. Bakit? Di ba bihira ako makapagsalita? Bihira ako makapag-training. Nagtitraining ako, yes. Pero hindi ako yung nagtitraining. Kaya nga privilege ang Sunday. Kasi may chance ako makapagsalita. Yes, 5. 5 pa ako. Marami pa akong kulang. Kailangan kasi natin kung mag-rate tayo ng sarili natin na ganun, No, ibig sabihin I nun, write you ano after na this talaga, so that you yung understand. level mo doon. Kaya kailangan may resulta ka. Huwag mong laruin ang sarili mo. Sabi nga ni Press, pwede mo kaming maloko. Pwede mo maloko, apply mo, pero hindi mo pwedeng loko yung sarili mo kasi ang labanan dyan, resulta. You go now or what? Ganun siya. Kaya ako nire-rate ko sarili ko, Change your count of 10, 5 pa lang talaga ako. Nakapasok na ako So ng you top need earner, to ha? change Pero your para sa akin, password. 5 pa ako. Nasa kalahati pa ako. Malayo pa. Ang dapat ko, marami pa akong kakainin bigas na matutupad talaga rice is life ko nito. Marami pa. Ang dami ko pang gustong matutunan sa negosyong ito. Sabi nga ni Press, ang lawak ng network marketing. At ito ang pinaka-the best business in the world. Ang problema lang, hindi kasi tayo open sa ganitong business. Minsan, gusto lang kasi natin immediate kitaan. Hindi po siya ganon. Ang network marketing is long term. Hindi siya short term. Mas short term pa nga ang ano natin. Mas short term pang ano natin ang employment natin. Bakit? Wala kasing kasiguraduhan yan. Kaya kung tumagal ka dyan din, nagiging long term na. Kaya nga nagiging nasa comfort zone tayo. May convenient income. Hindi pa natin kasi naranasan ano talaga ang meron sa negosyo natin. Kaya nga sinabi nga, karamihan kasi kung bakit lack yung commitment natin guys, wrong mindset. Bakit? Maliit lang na kapital yan. Maliit din na kapital. Ang iniisip din natin, gusto natin na yung walang gagawin pero gusto natin kumita. In real world, wala pong ganun. Di ba sabi nila, there's no such thing as free lunch. Pagtatrabahuan natin yan. Sa real employment world, tayo dito, karamihan dito, empleyado to. Di ba? Bakbakan. Ang oras, lalo sa OFW, magsimula ng 5 o'clock, 5:30 yung iba, matatapos pa halos midnight. Pag-aari ng amo ang oras. Imaginin mo yan. Pero, tumagal tayo. Congrats! Ibig sabihin, resilience-wise, meron na tayo. Given na sa atin yun. Kasi hindi madali magiging OFW. At kung ikaw isang OFW na tumagal sa ibang bansa, congratulations, meron ka na nun. Isang essence.
i-transfer mo lang yung essence na yan sa negosyo mo. Huwag mong ubusin doon sa employment world na kung saan, kung kailan ka tumanda sa kakahahataw at tutudo. Hindi naman siya magiging huli, pero it will be a big struggle. Bakit? Kasi marami kang aaralin sa business. At tandaan natin, magtuturo tayo. Ano pang stamina mo kung tatagalan mo ang pag-learn? Every year, nagdadagdag ang edad. Tama ba ako? Every year, nagdadagdag edad natin. Tandaan natin yan. Kung ngayon, yung utak natin very agile pa, very quick pa na mag-pick up, give or take 5 years time. Mag-slow down din yan. Mag-short circuit din tayo. So habang mayroon ka pang kapasidad ng ganun, bilisan mo aralin ang business. Kasi walang sikreto dito. Sabi nga ni Press, bakit may mga tumama? Ini-mention nga, take for example, Chimi Labuen, Angeli Iscalicas, Risa Tablani, pinag-mention niya kagabi. Bakit sila tumama? Karin Torrigosa, bakit? Pareho kayo ng negosyo. Commitment kasi. Dedication kasi binigay dito. Klaro kasi ng mga taong yun, klaro kasi sa kanila ano ang gusto nila na mangyari sa buhay nila sa pamamagitan ng business. Kaya kailangan din natin itong bibigyan talaga ng commitment. Kung magre-rate ka ngayon, 7 or 8 ka, kumusta? Kumusta? Madaling mag-rate. Madaling mag-rate sa sarili. Madali tayong mag-grade ng sarili natin. Sobrang dali. Pero, ang ano kasi dyan, ang question, ano nang naibigay sa'yo sa rating mo na yan? Ganun kasi siya. Sa up to IB, given na yun. Kahit lagyan niya dyan, 100, kahit 10 lang hiningi ko. Bakit nakapag-produce, nakaka-create na siya ng empire? Nakaka-build na siya. Pero hindi madali yun sa kanya. Kasi nga, it doesn't take overnight to build an empire. It takes years. At hindi siya madali i-build. Bakit? You're dealing with people. Kasi kung magdi-deal lang sana tayo ng aso dito, oy, madali lang. Woof, woof. Sasagot din yun. Woof, woof. Pero dito kasi hindi. Lahat ng uri ng tao mai-encounter natin. Sabi nga ni Press, learn to smile. Kahit gusto mo nang patayin at saksakin yung ano mo, learn to smile. Sabi ko, tama nga no? Tagisbagang na mga upline pero nakasmile pa rin. Learn to smile. That's the biggest and the sharpest weapon para sa mga tao na hinahandle mo na matitigas din ang ulo. Pero challenge kasi siya. Kasi oras na maturuan mo yan, makikita mo rin maging malupit at mabangis. Provided sumusunod. Kaya balik uli, GLLA. O, diba? Ang ganda nun, GLLA. Number 3 na ako. O, madali lang ang ano na to, topic na to. Pero harsh lang konti. Kasi, dinagdagan ko ng nakukuha natin kay Press kagabi. O, eto na. Ikaw ba to? Number 3. Number 3 na ako, Ab. Yes. 2 income driven. Kung ang yes, given na to kasi nga, kaya nga tayo nagnegosyo, kaya nga tayo kumukuha ng affiliate, kaya nga tayo nagdadagdag ng mga account na yun. Kasi nakita natin ang direction. Di ba sabi nga natin, hinahanap natin dito milyon. Tinatrabaho natin dito milyon. Hindi siya madali, yes. Pero think about it. Sabi nga, kung mahirap maging mayaman, mahirap magpayaman, mahirap din maging mahirap. Pili tayo kung anong hirap gusto natin. Ako gusto ko yung mahirap magpayaman. Kasi may chance yun. Ayoko na dun sa mahirap maging mahirap. Diyan ako nagsimula eh. Kaya sabi ko, doon na lang ako sa isa. May chance pa. Okay? Pero dito kasi sa ginagawa natin, hindi ka pwedeng ito to income driven lang. Gusto mo lang kumita. Kung gusto mong kumita, given na yun sa system mo. Sawa ka dyan. Book ka ng ticket, mag-book ka ng mga travel and tours packages, given na yan. Kung income lang ang gusto mo.
Pero ang tanong dito kasi, makukuha ba ang pangarap sa income na yan? Kung nag-aano tayo, nag-share tayo ng business, nag-share, pero nagiging recruiter tayo in the process. Binibilang lang natin ilan ang recruit natin kasi ilang 3,000 yun. Ang business natin is a healthy competition, yes. Under tayo kay Abs Angie lahat. Healthy competition yan sa bawat grupo, bawat core ni Abs Angie. Healthy competition yan. Kahit sa under kay Abs Bon, healthy competition tayo. Pero huwag mo lang ilagay doon sa kukote mo na gusto mo lang, ikaw lang ang kumita. Kailangan ka rin, may tao ka na mapapatake off din, na kikita din. Bayanihan system ito. Tulungan. Kung napakita ka ng income, top earner ka ng mga bago mong mga direct, tulungan mo rin sila makahanap din, na magkaroon din sila ng mga direct nila na lalabas din pangalan nila. Kailangan yun. Effective ka na upline kung meron ka mapatake off. Effective ka na upline kung meron ding pangalan na lalabas under sa tutelage mo. Hindi po pwede na ikaw lang ang kikita. Hindi po pwede. Lahat. Kaya nga, di ba, sinasabi, ang ganda sa business na ito kasi nagtutulungan, naghihilaan pataas. Huwag mo lang i-focus yung sarili mo. Kasi ang finder's fee or ang direct referral, isang daanan lang yan. Isang daanan siya. Pero kung mag-build ka ng for lifetime, ang income mo, kahit tulog ka, di ba yung sinasabing passive income na yan? Tulog ka, kumikita ka, pagising mo, may kaching-kaching ka dyan. Yan ang dapat nating isipin lagi. Kinulokong buhay ng taong ito, pinapaniwala. Kasi bago sila naniwala talaga sa negosyo, yes, na-amaze. Pero ikaw yung tao na nagdala sa kanila, lalo na ikaw nagdala sa kanila sa link. Kayo yung unang taong pinaniwalaan nila sa business na to eh. Bago sila talaga completely nang bumigay doon sa negosyo. Ikaw yun, nagbigay ng daan sa kanila. Kaya nga, ikaw ang nagiging channel. Sa business natin, di ba, sabi nga natin, ang iba dito may kaya na, pwede na huwag makisawsaw sa business. Pero bakit? Gusto nila maging channel of blessings sa ibang tao na malamang sila ang maging dahilan mapabago ang buhay. Kaya huwag mong i-aim lang na puro ka lang income. Learn din sa business para mayroon ka ituturo pagdating ng araw. Kailangan yan. Kailangan natin siya gagawin. Kasi kung hindi natin matuturuan yung mga tao, hindi ikaw mismo hindi ka magli-learn. Kung kapareho pa kayo ng mga bago mong direct o mga bago mong recruit muna kasi hindi ka pa naman leader. Bago mong recruit, pareho kayo nagsasabay na magli-learn, mas lalo mong bilisan as an upline. Mas lalo mong bilisan. Habang nili-learn mo, makaka-input ka na rin doon sa ibaba mo. Habang nagli-learn ka ng anong natutunan mo dito, pumapasok ka sa training, seryosohin mo kasi, i-internalize mo. Kasi kailangan ka ng mga tao sa ibaba mo. Lalo na direct mo. Kailangan ka nila. Saan ba sila titingala? Pag wala kang maisagot, siyempre pupunta yun sa kabila. Tapos mau-offend ka. Sasabihin mo, nag-bypass na. Wala ka nga sila makuha eh. Bilisan mo. Gusto mo, sa'yo magtatanong, may sasagot ka, hindi didiretso doon, hindi yung bypass. That's actually the chain of command. Pag walang makuha doon sa kabila, next yun siya. Mayroong next upline na ka-inline. Kaya bawat upline dito, turuan ninyo ang mga downlines ninyo, sino ang next upline nila pwede nilang i-approach. Huwag doon sa downline, huwag sa crossline. Uplines. Huwag niyong ipagdamot ang mga uplines sa mga downlines ninyo. Kasi kung hindi ka free, at least merong isa sasalo. Tama ba? Kasi kailangan ng guide yan. Kung gusto mong hindi sila mawala, huwag mong isipin ang 3K. Yes, gift yan ni Press Money sa atin. Hindi naman sa atin yan talaga. Gift ni Press Money yan. Kasi gusto niya tumama tayo. Pero think about it. Kung yan lang ang gusto mo, hanggang 3,000 ka lang talaga. Nag-aim tayo ng million, di ba? Ang pangarap natin, millions yun.
Kaya kailangan natin siyang aralin. Habang sabay kayo ng downline mo, direct mo, lalo na direct mo siya. Sabay kayo nagli-learn, bilisan mo sa side mo as an upline. Feel the urgency as an upline. Bilisan ko. Learn ko talaga ito. Kasi para may maituro ako sa kanila. Bakit? Diyan mo makukuha. Sinabi nga ni Pres digging treasures. Digging treasures sa mga downlines. Kilalanin mo ang downlines mo na yan. Kilalanin mo sa kanila, suhituhin mo talaga sa sila. Sino doon? Sino doon ang kapareho kung nagmamadali ka? Sino doon? Sabi ko ganun, wow. Parang, ano nga ako, sabi ko parang tama ito sa ano ko bukas. Kaya kahit nagtatrabaho, Intel, Evelyn, basta. O, ganun siya. Klaro ba ito? Ha? Ang 3,000, gift niya ni Press Money. Pasalamatan, palakpakan natin si Press. Gift niya yan. Makin mo kami nagsimula. Dami kong direct, puro multiple accounts yan. Pero think about it, 1,000 lang kami noon. Ang swerte ninyo, si Apps IB, ang dami niyan, direct, 1,000 lang yan. Ako noon, mga direct ko, kahit yung mga pulis na makatag, 1,000 lang ako doon. Imaginin mo yun. Pero ngayon, binigyan kayo 3,000. Kaya pasalamatan natin yan. Pasalamatan natin si Press. Sabi niya, gift ko yan sa inyo. Kasi gusto kong ma-appreciate ninyo ang negosyo. Okay, number 4 na ako. Dito na tayo. O sino itong lalamya? O sino yan sila dyan? Alam ko si Ma'am Bibilin, talaga siya malambing. Pero alam niyo si Ma'am Bibilin, ganyan magsalita. Pero pagdating sa negosyo, narinig ko na siya minsan, pinabayaan ko siya makipag-usap kasi, niya yon case system. Palakpakan natin. Takot siya sa ibang pero sa kaibigan niya, grabe siya nag-pursue. Anong ginagawa mo? Ginaganon siya, sample, Ma'am Bibilin, laglag kita ha. Kasi nasa link ako Anin mo, marami kang pera, pero wala ka namang negosyo sinimulan, trabaho ka lang ng trabaho. Ano na? Di ba napagod ka? O di ba ganun siya? Minimemorize ko yun. Sabi ko lang, ganda ng niya Hindi ko yan sa tinuruan Na-learn niya yan sa pagpasok niya ng training. Na ganun kakausapin. Case system niya yon nasa Canada. Nakatulog sa link nung yesterday yata 2 p.m. Gustong pumasok uli kasi nga 'di ba ibang oras doon. Kaya sabi ko pwede pa yan kasi hindi pa niya narinig yung bonus. Tapos sabi niya, doon lang ako kay Grisel. O ang balaan mo si Ma'am Grisel? High school graduate lang niya. Farmer lang niya, katulog ka sa bahay lang niya. Ano na binigay? Gumaganon siya. Sabi ko ganun si Ma'am Bibilin. Hindi man siya masyadong confident, pero yan kasi ang simula. Diyan kasi mag-i-start. Kung ganyan kakalupit sa mga ka-case system mo, mahirap papaniwalain ang case system. Promise. Mahirap i-convince ang case system. Pero yet, kaya niyang magsalita ng ganon. Para pang nangugat na si Ma'am Bibilin sa Bisaya. Tatawa lang ako. Nandun ako sa link. Tawa lang ako ng tao sa kanila. Dalawa. Ganon. Talaga? Pares lelunggo Oo. Hindi ako marunong magnegosyo yan. Pero ito ang negosyo na damo ko na natutunan bla. Gumaganon siya. Di ba? Bakit? Hindi man siya completely pa, pero mayroon na. Yan ang sinasabi. Sa kabalik pa sa training, di ba? Sabi, malayo ka pa nga, pero malayo ka na. Hindi mo lang namamalaya. Meron ka na kasi alam. Kahit kunti pa lang na alam na yan, magagamit mo na. Pero pag yung kunti mong alam, feeling mo, on top of the world ka na, be prepared to crash down, ha? Ang landing yan, malaking vlog. Bakit? Little knowledge is dangerous, and no knowledge at all is disaster. Kailangan ka sa negosyo mo, excited ka. Paano ka makakonvince ng mga client mo na ang negosyo natin ganito ang ibabalik sa atin?
ng negosyo natin sa murang halaga at murang presyo, ang ibabalik sa atin ay pangarap na binauna sa limot. Paano natin sila ma-convince kung ikaw, alam mo, dito, pwede ka magkakotse. Alam mo dito, magkaka-savings tayo ng milyon. Paano ka paniwalaan? Sabi nga, bago mo mabaliw, back to press money kagabi, kailangan ikaw, sobra mong baliw sa business. Pero hindi ka mabaliw sa business kung hindi mo siya inaral at hindi mo naunawaan. Tama. Tama. Paano ka maging baliw sa negosyo mo? Wala ka naunawaan. Ang alam mo lang mag-recruit. Tapos pag binato ka na ng question, hindi mo alam paano sagutin. Sabi ni Pres, makakabaliw ka ng maraming tao kung ikaw mismo na nagpipresent, sobra mong baliw. Mas lalo silang mababaliw sa iyo kung mayroong tanong dyan at kaya mo silang halos lamunin mo sila sa mga sagot mo. Dahil sa kabaliwan mo. Bago mo mababaliw o mabibigyan ng excitement ang guest mo, ikaw muna pinakaunang excited at baliw sa business mo. Klaro? Okay? Tulog na ba kayong lahat? Si Apps Ivy na lang natira dito. Di bali, maganda ito kasi mentor ko ang nakikinig sa akin. Bahala na mawala kayo. Ang mentor ko nandito. Hala, ganun. Lalabas na yan yung mga mukha nila maya-maya. Okay? Di ba ang ganda? Ang ganda ng Presentation yan mamaya sa ma'am. Ang walang mabigay na mamaya na learnings, hindi nakinig. Malalaman yan mamaya sa ma'am. Okay, so next na tayo. Kailangan talaga ha, baliw kayo ha. Next. Ito ngayon ang naranasan natin lahat. Sabi nga ni Pres, nakuha na natin ang tuno ng negosyo. Sa mga nagraran ng ads, nagbo-boosting lahat-lahat, given na yun, nakuha na ang timpla. Sabi ni Press Money, lupitan na lang. Ngayon nangyayari sa atin, kasi bago pa tayo nag-ads, di ba? Tapos, gusto natin kagad, lahat ng nasinda natin ng link, papasok sa link, excited tayo. Lahat naman talaga, ako ngayon, excited din ako. Pero ako ang type sa tao, pag hindi napasok doon, nakipag-communicate ako doon sa sa business suite. Pag hindi na nagsasagot doon, okay lang yun. Kasi nga, hinahanap natin dito yung taong may gusto sa negosyo, hindi yung ayaw. Sabi nga, ayaw, gusto. Ayaw, gusto. Ayaw, gusto. Hanapin natin ang gusto. Kasi mas maraming umaayaw kaysa may gusto. Imagine, sa lahat ng na-encounter natin, di ba? Nung magsimula yung pa-ads, kami noon, ginugrouping kami ni Apps Ivy. Testing ground yun. Meron yung kami nila ni Ma'am Hazel, tapos huminto doon. Meron naman kami nila ni Apps ni Risa, tapos ganun. Tapos ngayon, sabi ni Prince Manny, huwag lalayo sa apoy. Kailangan mag-collab. O di nag-collab na hanggang kay Apps Ivy. Imaginin mo, sino mag-aakala? Ako magkakaroon ako ng direct sa ads na yun. Family package pa! At dahil sa nakapasok siya sa doon sa sa TWO sabi niya, Ma'am Evelyn, aralin ko muna bago ako magdagdag. Mas maganda pala may 10. Prospect na may 10. O, di ba? Baliwin mo lang. Pag mag-ma'am kami, binabaliw namin. Kaya yung si Sir Andrew J, sabi nila, ayaw ko nang pumasok ng ma'am, hindi na naman ako makakatulog. Bakit? Kapapasok ni Andrew J. Peralta sa training, na-i-internalize niya slowly ang business. Alam niyo ba na papasok si Andrew J. Peralta, nandun yan siya, sabi niya, apply dito kasi ako sa kwarto namin na mag-asawa. Nakikinig siya, ang asawa niya nasa tabi, nakikinig din. Dalawa sila nakikinig at silang dalawa nakakaunawa gaano kaganda ang business. Kasi tinatanong ko, sir, asan si ma'am? Tapos sabi niya ganun, ayan, hi ma'am, gumagano'n ako, sabi ko, ma'am, nakikinig ka rin pala? Sabi niya, oo, mas maganda na dalawa kami nakakaalam sa business. So imaginein mo yun. Yung asawa niya may trabaho. Ganun sa kalupit ang business natin. Slowly pa lang ng mga training na yan, initial trainings pa lang yan, tapos nakukuha nila ano ang takbo, lalo na sa passive income, sa cashback and rebates.
Sinabihan na talaga ko ni Ma'am Nancy, hindi kita ngayon bibigyan muna kita. Pero darating ang araw, hindi na kita bibigyan. Sabi ko, okay lang ma'am. Masaya ako. Hindi ko kailangan ang donated by. Gusto kong ikaw mag-enjoy niyan para ma-appreciate mo gaano kaganda ang business. Pero sabi niya siya nang nag-declare, sobrang ganda talaga ang negosyo. Wala nang question dyan. Imagine natin yun ha. Wala pang training. Hindi sila nakapag-training ngayon apps kasi nasunugan sila. Buti na lang daw hindi nakarating dun sa bahay nila pero wala pa yung poste sa kanila. Wala silang internet, wala silang ilaw. Nag-chat siya sa akin. Chat na lang kita pag ready, na ako. Kasi wala talaga. Nakikicharge lang sila sa yung kabilang daw. Sabi ko, okay lang ma'am. Sige lang, take your time. May timing talaga ang lahat. So nakaha, kung ikaw ngayon nagsishare ng business, nasabi mo ganun, nakakaano naman to, nagbabayad tayo ng ads, wala man lang pumapasok, normal yan. Apps Angie nga eh. Siya na nagsasalita, siya na may resulta, siya na ang multimillionaire, siya na ang Hall of Famer. Wala din. Kasi kung gusto talaga ng tao na magnegosyo, gusto yan. Sabi nga ni Pres, kung yung taong yan ay nakalaan para sa'yo yan. Di yan mapunta sa iba. Provided lang, ginagawa mo negosyo mo. Kasi hahanapin mo yan siya. Ikaw yung maghanap. Kailangan natin ng tamang 2 tao. Pero tayo maghahanap nun. Sa tulong ni Upline. Sa guidance ni Upline. Kasi hindi mo naman tumahanap na ikaw lang mag-isa. Nakapunta. Sa Mars? Sa Pluto? Ay nako, ibang tao dun. Kailangan natin na may guide. Remember, balik ulit tayo. 95% gawin. Yung 5% na yan, sabi ko nga, kumpas yan. Si Upline ang nagdala ng kumpas. Pero pag wala kang Upline vendor ngayon na maghahawak sa'yo, 95, given na yan sa'yo. Pero saan ka punta nga? Yung kumpas na yun, bumitaw eh. Anong gagawin mo ngayon? Kaya huwag mo awayin si Upline ha? Huwag mo awayin si handler. Kausapin mo na matino. Tao yan. Okay? Tinitrain tayo dito na maging pasensyoso, pero huwag nyo naman sagarin. Tao din yan. May negosyo siyang ginagawa sa sarili niya. Pag ayaw mong magnegosyo, huwag mo idamay yung iba. Kasi sabi nga ni Pres, sa pagninegosyo, ikaw mismo yun. Gustuhin mo. Kung may pangarap ka, gagawin mo. Wala kang gagawin kundi sumunod lang. Kaya kailangan natin sumunod. Basta sabi niya, ang barometro dito, legal, moral, ethical. Of course, kung pinagawa na sa atin ng mga upline natin mentor, wala sa 3 kategorya na yan, o di may chance, may karapatan ka na mag-question din. Ganun siya. Klaro. Okay? Next na tayo. O, diba? Madali lang to. O, dito sa sandali, hindi na pala, Dito pala, ACD Skies, paborito na linyahan ni Apps Ivy. Quitters never win. Winners never quit. So, saan ka banda dyan? Ako gusto ko dun sa ibaba. I want to win. And I don't want to quit. Ganun siya. Okay, next na tayo. Number 6. Uy, kagabi din. Sinabi nito ni Pres. Bahala kayo dyan. Okay? Number 6. No written goals. Okay? I-full mo yan up kasi may kabila yan. Ayan na. Okay. Ano na pala. Okay. Tandaan nyo to ha. Goals that are not written down are just wishes. Okay? Yun ang sinasabi nga, may goal ka, pero wala ka naman, hindi mo sinulat. Wish ko lang. Sabi ni Pres, kailangan mong matuto ka magsulat, kahit ano lang dyan, na goals mo. Pero sa mag-goal mo, lagyan mo din daw ng date. Sulat ka na ng goal. Nag-i-aim ka ng ganon. Kung ano yung tinatumbok mo, lagyan mo ng date. Pagdating ng date na yan, hindi mo nakuha, sige, extend mo uli. Pero kailangan kang kumilos. Kasi pag hindi mo yan siya ginagawa, kaya nga sabi ko, nagre-rate ako sa sarili ko. Habang inaaral ko itong PowerPoint nito, mag-rate nga ako sa 5 pala talaga ako. 5 pa ako. Sabi ko, 5 lang talaga ako gawin. Dami ko pang dapat i-incorporate para makuha ko, makaangat man lang ng isang antas.
Sulat ka ng goals. Wala din naman siyang date, kailan mo siya gusto ma-achieve. Sulat ka ng goals, wala kang ginagawa. Sulat ka ng goals for the sake of pagsusulat lang, para may pakita ka lang na may sinulat talaga ako. Hindi mo naman siya tanungin mo, sinulat mo na yan, tanungin mo sarili mo, kaya ka bang makuha yan sa ganito na date? Kaya ko bang magagawa ba yan siya sa galawan ko? Kaya balik uli sa atin. Bakit? 95% kasi tayo. Kaya sulat ka lang ng goals dyan. Pero kailangan din, lahat ng goals na yan, tanungin mo uli balik ang sarili mo. Bakit hindi ko to nakuha? Bakit hindi ko to na-achieve? Ano bang dapat kong gawin? Kasi dapat sa negosyo natin ito, according to press sa negosyo natin ito, kailangan mo talaga ready ka for a lot of adjustments. Adjust ka ng adjust ka ng adjust, timpla ka ng timpla ka ng timpla. Pareho din lang yan sa kape, hindi lahat pareho ang taste sa kape. Timpla kung gusto mo ng kape na gusto mo na taste, ikaw magtimpla ng kape mo. Huwag mo ipatimpla sa iba. Na kung saan pag ininom mo, pupulaan mo lang. Tama ba? Kasi ikaw ang may goal niyan. Ikaw ang nagsulat niyan. Yan ang gusto mo. Pero hindi lang dapat yan siya gustuhin. Kailangan mo siyang abutin. Push mo ang sarili mo. Sabi nga, push yourself at the breaking point na kung saan dyan mo matitest ano pa ang kaya mong ilabas. Ano pa ang kaya mong magawa para sa business mo. Kasi ikaw ang gagawa nun. Of course, nandyan si upline, gagabay, tutulong. Kaya nga, di ba yung may mga tao na nakikita, sabi nga ni Press kagabi, ang mga upline, titingnan nila yan. Lalo na dito maglalaro ang mga spillovers. Titingnan nila yan kung sino ang worthy na bibigyan ng mga spillovers para mabilis makapaspeed up. Pero hindi ka bibigyan ng spillover para ka lang kumita na parang walang budha dito. Di uso. Tatrabahuan mo talaga siya. Di madali. Pero pwede. Posible. Kaya. Pero ikaw magko-convince niyan sa sarili mo. Kaya. Klaro. Okay, next na ako. Eto. Sino to? Si Mambibilin uli. Sample ko dito. Si Mambibilin uli. Pero hindi na ganyan si Mambibilin ngayon. Natututo na siya. Sige, taking no personally. O, di ba? Ako kasi naka-encounter ako, lalo na sa mga ads. Sabi niya doon, na kasi, nag-communicate na kasi, tumawag talaga siya sa akin sa, sample to ha, pero totoo. Tumawag kasi siya sa akin talaga sa messenger, kasi friend ko na siya. Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko, nakapasok ka na sir, di ba? Sabi niya, oo. Sabi ko, ano sir, kumusta ang business? Sabi niya, maganda naman. Sabi ko, sir, nagustuhan natin. Sabi niya, no. Kaya, nung makita ko to kanina na inaaral ko, kala nyo ha, kami na mga speaker, di kami nag-aaral kami, bumabalik din kami sa mga notebook namin para meron kami ma-share. Sabi niya, no. Sir, bakit no, sir? Di ba makulit? Kailangan ka makulit. Bakit no, sir? Alam mo, sagot niya sa akin, you can't take no for an answer? Sabi ko, I can. Why not? Pero nagtaka lang ako. Sabi mo maganda ang negosyo, pero nag-no ka. Gusto ko na malaman, hindi kita pipilitin. Sabi ko ganun. Kasi sabi ko, gusto ko manatili kitang friend. Hindi kita pipilitin, pero gusto ko na malaman bakit nag-no ka. Alam mo kung bakit siya nag-no? Kasi wala pala siyang pera. Sabi ko, kaya nga sir, tinatanong kita kasi pwede naman kita mabigyan ng tips paano gawin. Sabi niya, wag na. O ganon. Kung kayo sinabihan ng ganon, di ba? Yung iba sabi, di wag. Gaganon. Ako hindi. I take it as a joke. Bakit? Balik ulit tayo sa mga ka-case system natin. Sino dito na nasa link? Ilan tayo dito nandito ngayon sa link? Okay, ilang million tayo nandito. Sino dito na mga ka-case system ninyo, siniran nyo ng business, nag-go ka agad? Sino dito na maraming ka-case system talaga, lalo na close pamilya, yun talagang hot,
close talaga, na nung sinira nyo ng business naniwala. Diba hindi? Wala gyud. Congrats, Ma'am Darlie. Yes. Himala. Ang tawag doon, himala. Aray ko. Zero. O, di ba, mga gahi. Yes, totoo yun. Kaya ako, nung sinabihan niya ako, no. Di lagi ko. Oh, kay Bisaya siya. Sabi ko lang problema, sir. Di tayo mag-away. Di tayo mag-away, sir. Gusto ko maging friend kita. Pero gusto ko lang malaman bakit. Kasi baka may maitulong ako. O, di ba? Wait ha, inom. Kasi sabi ko, tinuruan na tayo dito ngayon. Kaya nga tayo nagtitraining kasi tinuturuan talaga tayo paano i-handle ang mga ganitong bagay. Habang nagtitraining kayo, habang na-encounter ninyo ang mga ganyan na word, 2 letra nga lang yan, pero ang bigat niyan. Okay? Ang bigat. Kung hindi ka pa, yung bang, ano ba yung bang hindi ka pa babad sa training? Sabi nga ni Press, kailangan ikaw, para ma-overcome mo yung mga ganyan mga rejections na yan, kailangan ikaw mismo batak na sa training kapareho ng rubber band. Kung ang rubber band, di ba nung una, pagbago pa ang rubber band, pag inunat mo yan, hindi pa masyadong stretch. Pero habang kalaunan, stretch mo ng stretch, magugulat ka, gaano ka layo na ang maaabot mo. Sabi ko nga, no? Kasi kung hindi mo talaga ititest sarili mo hanggang saan, paano na lang kaya? Ikaw mismo, para ma-overcome mo yan, batak ka na. Parang rubber band. Kailangan talaga. Kailangan mai-stretch mo talaga lahat ng bagay. Kasi hindi nga madali ang negosyo natin. Di madali gawin. Pero sa lahat nga ng mahirap, ito din pinakamadali. Importante, alam mo siya paano gawin. Kasi pag hindi mo alam, ang in and out ng negosyo na to, walang mangyayari sa'yo. O, ganun siya. Sabi nga dito, usually a no does not mean never. A no means not yet. So don't let be the no, the end. Be the end. Bakit? Lahat may timing. Lahat tayo may proper timing. Sigurado ako lahat naman tayo dito nung inipuran ng negosyo, saka na lang, mamaya na lang, wala kasi akong time. Di ba lahat din ganun? Wala akong panahon, hindi ko yan linya, hindi ko type ang negosyo mo. Ano ako, wala akong, hindi ko yan gusto na business talaga. Ayoko ng mga ganyang negosyo. Lahat man ganun, di ba? Pero bakit? Kung yung sino yung mga humihindi, sila ang tumatagal, sila ang tumatama. Bakit? Kasi nababad sa training, naturuan ng tama. Kaya tayo, as an upline, hindi ka pa mentor handler ngayon, as an upline, oras na mayroon ka ng, especially mayroon ka ng direct. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit nandyan sila. Ikaw naging daan, especially may direct. Bilisan mo ang aral. Bilisan mo talaga ang aral. Para pag ma-encounter, ikaw ang unang nakaka-encounter ng mga ganitong bagay. Maliban lang kung sabay kayong pumasok, which is very unlikely. Nakailang buwan ka na bago man yung pumasok sa'yo. So, meron ka na natutunan, kahit paano pa konti-konti yan. So, kung meron ka ng direct, tapos nakaka-encounter ng ganito, ikaw ang unang naka-encounter sa salita na yan. Meron ka na maibibigay na input sa kanya, ganito lang kasi yan, ganito lang kasi yan. Tama ba? So, ano nangyari? Hindi mo na mamalayan, nagsisimula ka na pala nagtuturo. Hindi ka pa nga direct na handler niya, pero nakakapagturo ka na. Yan ang pinaka-initial stage na tandaan mo, you are supposed to be the one leading them later on. Magiging empire mo sila. Provided, ikaw ang dapat maunang matuto. Wala ka kasing maituro kung wala ka natutunan. Dito kukunin natin lahat, sa trainings, lahat-lahat. Dito natin kukunin ang ituturo natin sa mga taong yan, na kung saan sila ang magiging ticket mo, magkakaroon ka ng passive income. Yes, it's hard work. Tatarbahuin mo siya.
Pero sa tinatrabaho mo, may reward yan later on. Tama ba? Nauna sa atin. Huwag na tayo lumayo, apply bond lang. Walang direct may payout. Bakit? Una niyang ginawa, inaral. Una niyang ginawa, nagturo. Nung magturo siya, nagkaresulta. Kung ikaw ang gusto mo ng resulta kaagad, tanungin mo sarili mo, nagturo na ba ako? O ganun pagtanong ha. Self, nagturo ka na, self? Pag sinabi ng self mo, wala. Di, ganun ka. Balik. Balik uli. Ganun siya. O ganun siya ha. O number 8 na tayo. Lapit na talaga. Basta, mamaya kayo. Magbanatan kayo sa map ninyo. Ito na. Projecting poor posture. Nakita mo posture niyan? Ganyan ha? Nakita mo posture niyan? Labas mo lahat yan sa IB. Posture na ganyan. Tapos, tingnan mo yung posture. Nakita nyo kung ano ang tama at anong hindi tama. Bakit? Million ang bino-offer natin na business tapos nakaslouch ka. Dapat confident. Dapat stand tall. Dapat makikita ng ano nila, di ba? Kung nakita mo yung mga motivational speaker, sabi nga, di ba, yung training natin na may motivator, yung kay Absbon na training, yung motivator, magaling sila mag-talk. Pero hindi sila marunong maghawak ng tao. Kasi ang role nga nila, to motivate. Yun sila mga influencer, mga motivational speaker. Ganon sila. Ngayon, ang tanong, di ba sa tinuturo doon, balik ako doon ha, tinuturo, pinapamili tayo. Motivator ka lang ba o gusto mong magiging builder? Kasi kung builder ka, aralin mo lahat. Matuto kang mag-motivate. Lahat yun, from 1 to number 6, aralin mo bago ka maging builder. Kung pipiliin mo lang na, recruiter mo na ako, dyan ka lang talaga. Kaya huwag kang magtaka kung bakit. Wala kang hawakan tao. Recruiter ka lang eh. Hanggang finder's fee ka lang. Ganun siya. 100 lang ang gusto mo. Parang bagyo ba? Hurricane. Tapos pinsala ang nagawa. Kawawa naman yung nadaanan ng bagyo na yan, oy. Di ba? Hindi pwede. Kasi nga ang gusto natin, yumaman. Di ba? Klaro na ba sa atin lahat? Gusto natin yumaman. Tapos gusto mo lang finder's fee. Aralin mo. Ang key point dito, alam mo ang pasikot-sikot lahat ng avenues ng negosyo mo. Bakit? Hindi ko talaga makalimutan. Nung pumasok ako ditong bago pa ako, sabi nga ni FSIB noon, kung ang magpagawa ka ng plano, punta ka dun sa mga arkitek. Kung gusto mo, nagkasakit ka, punta ka sa doktor. Kasi field nila yon. Kung gusto mong matuto about sa mga subject, punta ka sa teacher. Pero pag-uusapan, Unified Products and Services Global Pinoy, Travel and Tours, walang dapat makakatumba sa'yo. Ang tanong, can you stand tall with your business na nasa kamay? Kaya na ba? Kasi ang negosyo natin tao, hindi mo alam kung sino ang next mo na guest na papasok o mai-encounter mo na guest mo o kliyente mo na magtapon sa iyo ng mga questions. Kaya mo na bang dipinsahan? Kaya mo bang tayuan ang business? Kaya mo bang tayuan ang company? Kaya mo ba siyang ipaglaban? Ganun kasi siya. Dito sa pag-projecting ng poor posture natin, minsan kasi, di ba, nato-turn off sa atin yung mga kliyente natin, payaman. O, di ba? Hindi na naman yung mapayaman. Tapos tingnan mo yung damit. Si Pressmanny naka-emphasize kagabi. Lalo na sa kailangan mo talaga dress up. Hindi kailangan mahal. Punta ka ng kay UK. Pwede. Si Press nga kagabi sabi niya, ito, UK ito, sa Baguio. Magkano? 4,000 plus ito. 450 lang pala. O, tingnan mo. Presidente yun plastic. Kagulo. Tapos, ikaw naman dun. Huwag kang dyan. 4,000. Pumunta kami ng Baguio. UK. Ganun pa siya.
Mga babae, nag-aalok ka ng negosyo, pero ang putla mo. Huwag mong kalimutan ang lipstick. At huwag mong kalimutan magpabango. Kasi dumaan ka pa lang, kahit UK ang damit mo, dahil sa bango mo, gusto ko siya. Sabi ko nga naman, no? Invest pa rin tayo. Hindi kailangan ng milyon. Sabi nga nila, business mo ganyan, nagkakalaga ng milyon, walk the talk. Walk your talk. Kay Press Money yan galing ha, walk your talk. Hindi na walk the talk. Walk your talk. Kasi ikaw nga nagsasalita. O ganon. Buti na lang pumasok ako. Pinasok ko dito. Ganon siya. Kaya minsan, di ba, napansin mo, ang mga FD natin, franchise director, hindi sila pwede na putyo-putyo lang papasok sa ano. Kung todo, ano yan sila talaga. Bakit? Kasi nga sila yung may power. Sila yung may bit-bit ng mga pamponos, ng lahat-lahat. Paano ka paniwalaan kung wala ka suklay? Paano ka paniwalaan kung ikaw ay maputla? Ano pa bonus pinag-uusapan dito? Ano pa bonus ng mga, anong pinag-uusapan na, ano na ito, promo lang ito, ganito, ganito. Sino maniniwala? They have to play the part. Presenter. Nag-present ka ng ganun. O ganun. Sige nga, lahat tayo dito, critics tayo eh. Lahat na nandito sa link. Pag may presenter na ganun, di ba lahat tayo, bakit ganyan ang presenter nila? Wala, hindi ba yan kinurek ng mga apply na? Wala, hindi ba yan kinurek ng mental? Tama ba? Kaya bago mo pulaan yung iba, try mo muna sa sarili mo. Kasi hindi madali. Madali ang mag-present lang kung ikaw lang. Pero pag nandun ka na minsan, ang daga na tumatakbo sa dibdib mo kasi you're bringing the group, you're bringing the company itself. Ikaw mismo, pinopromote mo sarili mong negosyo. Paano mo ma-convince? Paano pag mga class A ang nasa loob? Paano pag mga professional yan na sobrang tigas ng kukote para ma-convince mo sila sa business? Ikaw mismo na nagpipresent, walang power. Walang kalatoy-latoy. Kaya nga, nandyan papasok ang 21 days training natin. Tapos sa 21 days training, kinukorek ka, mas magaling ka pa sa nagtuturo. Ay di ikaw na. Congrats sa'yo. Ang tanong, naging speaker ka na ba? Hindi pa, di ba? Bakit? Kailangan mong gawin. Proseso ang lahat. Proseso. Respect the process. Diba? Respect the process. Lahat kami, bago kami naging speaker, bago kami pinagbibitawan, lahat kami sumunod lang. Hanggang ngayon, sumunod lang. Pag may pinakorek sa amin, sina-adjust lang. Wala namang mali doon. Ang mali lang kasi doon, hindi mo matanggap na kinukorek ka kasi nga perfect ka. Pangalan mo ba perfecta? Ganon. Walang perfect. Sabi nga ni Press, walang perfect, siya lang. May pangalan perfecta, sa binyagan lang yun, pero hindi siya perfect. Palakpakan si Lord. Kasi walang perfect sa atin. Lahat tayo may kakulangan. Pero bawat kakulangan natin, kailangan kapunuan ng iba. Kapunuan ng ating kapwa. Kapunuan ng ating business partner. Ang kulang mo, malamang kapunuan ko. Ang kulang ko, malamang kapunuan. Kaya nga, bayanihan ang negosyo. Kaya nga, kailangan mong may mentor. Kailangan mong may handler. Kasi, kailangan mayroong magdadala. Kailangan mayroong may hawak ng kompas. At si upline yun. Kung gusto mo humawak ng kompas na yan, bilisan mo ang learning. Para ikaw na naman ang magdadala ng kompas ng mga tao mo sa ibaba. Pero lahat yan ay may timing. Hindi naman pwede na naging upline ka kasi marami ka ng direct, marami ka ng ganun, ikaw nahahawak ng kompas. Ang kompas mo, di ba ang kompas walang battery yan? Kaso lang, bali pa ang hand. Hindi makaikot. Bali pa nga. Kailangan pa siya ng repair. Kailangan mo yan tandaan.
irespeto mo ang proseso. Bago nagiging Chimmy Glenn Labuenhanda si Ma'am Chimmy. Bago nagiging Angeli Iscalica si upline Angeli. Sumunod lang yan. Habang tumatagal, habang lumalaki ang mga resulta nila, ang wala silang alam gawin kundi, yes, upline lang. Kumusta ang walang resulta? Gusto na maging boss. Halak ka. Number 9 na tayo, Vic. Okay? Harsh si upline ngayon, ha? Ito, salesman syndrome. Di ba? Nakita nyo anong mga salesman? Grabe maka-convince. Di ba? Mambibilin. Di ba? Nabintahan nga si mambibilin dahil sa salesman syndrome na to. Mambibilin, huwag ka magalit ha. Binabagsak kita lagi. Sample ko talaga si Ma'am Bebs. Paborito ko si Ma'am Bebs ngayon kasi ang lupit niya na nag-i-intro. Plakpakan naman natin si Ma'am Bebs. Ninervyos kaya yan. Pero nung mag-practice siya, nag-dry run kami kagabi, hindi ko na siya pinatuloy kasi nagulat ako. Hala, ganito na sa magsalita. Lahat kami nagulat. Pero alam nyo, palakpakan natin si Ma'am Bebs. Tinandaan lang niya ang tips ko. Gusto mong matuto na yung, wala yung kopya siya nagsasalita ha. Ayaw niya ng kopya. Nag-dry run kami. Apply, hindi ako magkukopya. Nawawala ako. Imaginin mo yun. First time. Pero, grabe ang ano niya na, nag-guess apply ng, bigyan kita ng tips. Meron ka pa 1 linggo. Sabi ko ganun. Practice ka. Sabi ko, Ma'am Beb, siguro naghuhugas ka ng pinggan, nagpipresent ka, no? Nag-aano ka, nag-i-intro. Sabi niya, naglalaba nagsasampay ako, good morning, good afternoon, good morning, uplines and partners. Sabi ko, you see, sabi ko, pag mag-practice ka, wag sa isip. Kailangan marinig mo ang boses mo. Tips ko sa inyo to sa mga mag-i-speaker. Kung gusto mo magsalita ng magsalita, kailangan marinig mo mismo. Ikaw mismo nakakarinig sa boses mo. Diyan ako natuto. Teacher ko, advisor ko ng grade 6 ang nagturo sa akin yan. That's the key to public speaking. Kailangan marinig mo ang boses mo na nagsasalita ka. Bahala na mapagkamalan kang sinto-sinto. Wala ka pa namang gumamelo sa tainga. Ganon siya. Dito sa salesman syndrome natin, pag nag-o-offer tayo ng business, di ba? Sabi nga, huwag niyo ipagpipilitan, ipagmamakawa ang negosyo natin kasi millions worth yan. Huwag kang ganun. Kasi ganito. Di ba yung mga salesman, ano yan sila? Minsan pa nga, nagde-demo. Bakit? Para lang makakuha ng sales. Hindi dapat. Dapat tayo, internalize natin ang business natin. Hindi natin sila kailangang kumbinsin ng tudong-tudong ganun. Pero sa pagsasalita pa lang natin, meron kang mababasag doon sa utak nila ano ang meron sa negosyo mo. Hindi lang dahil ipopromote mo siya para lang magkaroon ka ng direct. Hindi ganun. Kasi ang pangako ng business na ito ay lifetime. Lifetime. Diba? Ganun siya. Hindi ka rin, diba, napapagod ka rin, convince ka sa mga ganito. Hindi rin nila gusto. Bakit din na maunawaan yan eh? Kung products lang, yes, mayroon tayong mga products. Given na yun. Pag products lang ang pinopromote mo, definitely magdi-demo ka. Kukonvince mo talaga sila. Di ba sabi nga, di ba kung sales mo ka, kung products lang. Kung gusto mong mag-convince na nakapagpapaputi, kailangan ikaw maputi na. Si Apps IB, madali makakakumbinsi yan. Kung kumain ka nito, inumin mo ito, kasi puputi ka, puti na siya eh. Paano pag dark skin? Paano nilang, kung ang nagko-convince niyan, negro, paano niya makonvince yung tao na kapag paputi? Yan. Hindi siya pumuti, ngipin lang. Tama? Diba? Sa business natin, kailangan tayo seryoso. Magiging excited, yes. Pero yung negosyo na dapat natin ipapaabot sa mga tao ay, ano yun siya bang yung, anong pangalan ito? Pulido na negosyo. Hindi lang, good for today, good for tomorrow, and the next day. Walang expiration. Hindi mo yan siya ma-convey kung hindi mo na-i-internalize ang business mo. Bakit? Kasi ipo-force mo sarili mo, ganito, ganun. Hindi. Apps Nurhuda nga eh.
Don't go a begging for people to just pay in. Huwag mo ipagmamakaawa ang multi-million na kind of business sa maliit na halaga. Ikaw ang may power na gumawa niyan. Kasi ikaw ang may negosyo niyan. Kaya kailangan be proud. Be proud and be happy sa ano natin, sa business natin. Okay? So number 10 na ako. Malapit na. O ito na, reinventing the wheel. O nandun din siya sa ano ha? Dilipitful ha? Nandito din. Di ba? May sistema. Okay? May sistema na tayong sinusundan. May sistema. Gusto mo talagang i-insist. Gusto ko ng triangle na gulong. Sige nga, patakbuhin mo yan siya kung anong kalabasan mo. Ang gulong ginawa yan talaga na bilog. Kahit anong sasakyan dyan, bilog talaga ang gulong. Para gumulong nga. Pero ikaw talaga gusto mo, sinabihan ka ng upline, ma'am, left lang muna ma'am, kasi kailangan ka may strong leg. Kailangan ka magkaroon ng strong leg. Alam mo, thank you, Apsivy. Pinapasalamatan ko yan. Pag sinabihan ako, ma'am, dito lang muna kailangan ka magkaroon ng strong leg. Kasi ako, feeling ko yan, pinoprotektahan ako. Pinoprotektahan ako ng upline ko na hindi ako mabaligtad. Hindi ko kina-question. Saan ko ito lagay? Dito lang muna, ma'am. Para matulungan, para magkaroon ka ng another strong leg. Naalala ko yung kay Apsbon. Strong leg, stronger, strongest. O ganun. Sabi ko, oh sige, yes. Yes lang ako ng yes. Bakit? Ako mag-aanin yan eh. Kaya wag mo, bakit hindi dito pwede? Hindi ka pa nga marunong magturo. Gusto mo talaga mamaris ka agad. Gusto mo kumita ka agad-agad kasi gusto mo talaga mag-top earner ka. Alam mo, ganyang uri ng top earner, jackpot. Tsamba. Hindi mo kasi maipako ang pangalan mo dyan. Oras bumaligtad ang paa mo, ang hirap kaya gumawa ng another line na kung saan ikaw na ang kikilos lahat. Mag-thank you kayo bawat isa sa mga upline ninyo ng active na nasa itaas ninyo na naglalagay ng mga spillover para kayo magkaroon ng mga waiting. Kahit tinutulungan na kayo, nagagalit pa. Anong meron? Tama ba? Respeto natin yung proseso ng ano. We have to go through the process. Respeto natin yan. Proseso siya. At lalo nating susundan talaga ang sistema. Bakit? Gawa na eh. Lalo na sa Team Synergy. Bakit? Tested and proven ang sistema ng Team Synergy. Kaya nga nasa atin ang 3 Hall of Famers. Marami, majority sa mga top earners nasa Team Synergy. Ano pa bang kulang? Ang kulang ay ikaw. Ang kulang ay ikaw na maniwala. Ang kulang ay ikaw magkaroon ng confidence na ang negosyo mo napakaganda. Ang kulang ay ikaw na mag-training para ang magkakaroon ka ng confidence, i-share ang business. Ang kulang ay ikaw na maniwala at magtiwala sa mga handler, upline mo na magtuturo sa iyo. Empty cup lang. Kailangan ka talaga dito empty cup. Walang papasok na learnings. Kahit nga, sabi nga ni Pres, kahit ako pang magsasalita, kung hindi ka maniniwala, wala ding mangyayari. Kahit ako pang nagtitraining dito, nakikinig kayo, hindi nyo naman gagawin, wala ding mangyayari. First money yan. Nakuha. Okay? So number 11 na ako. Agoy. Hala. Grabe oh. 11 lang yan siya ha. Pero quit too soon. O sinong gusto? Yung mga baguhan dito. O sinong gusto? Ngayon na. Para hindi kayo mahirapan. Ha? Para hindi kayo mahirapan. Ganyan oh. Quit too soon. Para hindi kayo mahirapan ngayon na. Kasi kung habang natatagal, nakakahiya na daw mag-quit, sabi ni Presmani kagabi. Kung nakaabot ka na 1 taon, magtatakbo na 2 taon, kahiyaan na yon. Tumuloy ka.
Ganun talaga pagkasabi ni Pres. Kasi kung gusto mo rin lang mag-quit ngayon na, huwag mo sayang oras mo. Pero kung gusto mong tumuloy, kahit anong mangyari, whatever it takes, tuloy ka. Kasi meron at meron at merong para sa'yo. Hanapin mo lang. Hanapin mo yung tamang dalawang tao, sinabi niya, ang negosyo natin para mapping lang yan. Tamang dalawang tao. Hanapin mo yung tama ha, hindi yung midya-midya lang. Tamang dalawang tao. Tutukan mo yan, 80%, turuan mo talaga sila. Lahat. Yung dalawa na yan. Pag natuto yan, hahanap din sila ng tamang dalawang tao na tutulungan mo. Makahanap sila ng tamang dalawang, yung dalawa mo nagiging 4. Yung 4 magiging 8. Kumusta ka na nagsimula sa 2? Kumusta? Meron pa yan app. Ano mo? Dito. 97% of people who quit too soon are employed by the 3% that never gave up. Saan ka banda? Saan ka banda? Part ka ba ng 97? Kasi ako gusto ko sa 3%. Sabi nga ni Ma'am Chimi, hindi naman lahat talaga yayaman. Narinig ko kay Ma'am Chimi yan. Year 2023, December. Hindi lang lahat yayaman. Meron talagang hindi tutuloy dito at hindi yayaman. Kasi wala na tayong mauutusan, wala magsiserve sa atin. So saan ka banda? Gusto mo ba ikaw ang maging employee ng 3% na hindi bumigay? O gusto mo ikaw ang mag-employ sa mga bumigay? Saan mo isisiksik ang sarili mo? Ikaw ang mag-decide. Ikaw ang mag-decide dyan. Kung gusto mo sa 97%, congrats! Kasi gusto ko isiksik sarili ko sa 3%. Sinimulan mo rin lang eh. Nagpuyat ka na. Lahat-lahat, inaral mo na. Sumunod ka na lahat-lahat. Ano pa ba? Gusto mo pa rin ba sa 97%? Kayo ang mag-declare. Kasi kayo ang may alam kung anong gusto niyo sa negosyo. Sabi nga ni Pres, walang sapilitan. Walang sapilitan. Okay? Sabi niya, walang sapilitan. Hindi ko kayo pinipilit dito. Sabi niya, yung mga walang jowa pa dyan, huwag na kayo munang mag-jowa. Agoy! Pero yung may mga partner na, wala na tayong magagawa. Magdusa ka. Aray ko si Pres talaga, oy. O diba, totoo nga naman. Kasi, bihira yung may partner ka na supportive sa'yo. Isa ako sa lucky. I'm very, very lucky. Napaka-supportive ng family ko, ng husband ko, ng anak ko. Sa negosyo ko. Katuwang ko sila. Kaya so mga wala pang jowa, sabi nga niya, huwag mo nang mag-jowa. Focus mo muna ito kasi pwede ka nang bumili ng lalaki. Kung ayaw mo ng lalaki, pwede ka rin na bumili ng babae. Ay, etche, sabi niya. O ganon. Alam mo naman si Pres, di ba? Very lively. Yes. Bakit? Imaginin mo, 97% yan. Ang dami. Ang dami hindi tutuloy. Sabi niya, ikaw na nga ang nag-quit. Ang sinisisi mo pa yung company. Ikaw na ang nag-quit, sinisisi mo pa negosyo. Ikaw naman na may kulang. Okay? So next, dito na, patapos na tayo para patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Kumusta ka sa pasensya mo na gusto mong tumama? Tama? Gusto mong tumama, pero naiinip ka kasi hindi ka pa tumama. Ang tanong, tama ka na ba? Ha? Baka matamaan ka dyan, ha? O, ganyan. Kaya kailangan, pasensya natin, parang rubber band ulit, habaan mo ng habaan. Kasi may moment ang bawat isa sa atin. Provided dudulo ka. Hamon yun ha. Hanapin mo ngayon sarili mo, 97% o 3%. Okay, next, the law of gestation. Last part na to. Yung the law of gestation, ano ba yan? Parang pagbubuntis. Si Sir Jeffrey ngayon lang pumasok sa law of gestation na. Congrats. Okay? The law of gestation. Kasi si Sir Jeffrey dito siya sa pagbubuntis. Ganun siya ha. So ang law of gestation kasi, di ba?
Why business is success? Why business and success takes time? Bakit? Kasi nga, di ba may proseso lahat? Pareho din lang, di ba? Sabi nga, nagtatanim tayo ng mangga. Hindi munggo. Ang munggo kasi ngayon, babad mo lang sa tuwig bukas, mag-split na. Pero kailangan mo rin siyang, it's just a matter of days lang yan. Kainin mo na, wala na. So, ang mangga naman, slowly. Di ba? Kung nakita natin yung inverted triangle na tinuturo sa atin, kailangan siyang talaga alagaan, arugain. Pareho din lang ng pagbubuntis. First month, tugo pa lang. Anong ginagawa? Di ba? Inaaruga natin. The second month, delikado pa rin yan. Hanggang third month, hindi makarating ng third month yan siya. In fact, napaka-crucial ng first trimester sa pagbubuntis. Crucial siya. Pag makalampas na yan siya, medyo okay na. Pero kailangan mo pa rin magiging careful. Bakit? Kung ang mangga inaalagaan mo para tumubo, ano pa kaya yung bata? Buhay yan. Hawak mo ay buhay. Kailangan siya, ikaw ang binigyan ni Lord na magiging channel na magpalabas ng buhay. Nagbibitbit ng buhay na yun, kailangan mailabas mo siya ng buhay. Kapareho din lang sa pagtatanim ng mangga, inaaruga mo siya, na umabot na ng ilang taon, di ba ang hinihintay natin, ang harvest time. Kailangan siyang mamunga. Anong ginawa mo? Inaruga mo siya hanggang sa magpa-spray ka na para mamunga siya. Ganun lahat, pareho din sa negosyo. Magsimula ka sa pagli-learn, pagturo ng konti-konti, pagre-recruit, ganun lahat. Di ba lahat yun? Proseso siya. Kaya nga, respect the process. Sa love gestation, we have to respect the process because patience is the essence sa negosyo natin. Okay? So, tapos na ako. With that, maraming salamat sa inyong lahat. Sana, nakurot ko kayo, nauntog ko kayo. Pareho din lang nauntog ako kagabi. Kaya sabi ko, gagamitin ko yung untog ko na yon. Gagamitin ko siya. Ganun siya. Okay, maraming salamat, Upline Ivy. Sana mayroon akong na-i-impart. Bakit pa ako nag-iiko? Sandali lang. I-out ko tong isa. Okay, out na ako doon sa isa. Maraming salamat sa lahat. Balik ko na sa iyo, Ap. Okay, At sana so meron good kayong natutunan. morning. Good morning sa lahat. Okay lang ba? Bigyan natin ng milyong-milyong palakpak ang ating malupit na speaker. Marami bang natutunan kay Ma'am Evelyn? I hope mayroon tayong natutunan. So kailangan natin ilagay dito sa puso. Huwag ipalapos. Parapos ang Tagalog sa kabilang tainga. Kailangan isa puso kasi nag-invest na tayo dito ng learnings. Hindi to wasting time yung binigay natin. So naging aware na tayo para hindi tayo mawala sa negosyo natin. Wag nang wag nang kontrahin yung sinasabi. Yung mga binagsak kanina, galing yun sa training, dinagdag pa, galing kay Fred. Congratulations, Ma'am Ev. So mayroon pang magma muna sandali. Basta partners, balik-balik sa training at mahal itong negosyo natin at wag nang gumawa ng sariling sistema. Sabi nga ni Ma'am Evelyn kasi yung negosyo natin is gawa na. Okay? Walang question kasi we are Team Synergy. Actually, kasama namin kahapon ang Hall of Famer. Mambaliw muna ako ha. Hindi ko nakita yung income niya sa cellphone niya. Pero si Ma'am Leia, kagabi doon kami natulog. Sabi ni Ma'am Leia, alam mo ba Ma'am Ivy? Kasi actually, dami akong guest kahapon, in-assist. Sabi niya, nakita ko talaga yung cellphone ni Ma'am Chimi. Nag-open siya isang account. Nasa 200,000. Nag-open na naman siya sa another account. Mayroong 300,000. Sabi, wow. Okay? So, ano yung attitude ni Ma'am Chimi na sinabi ni Ma'am Evelyn? Actually, ang attitude talaga ni Ma'am Chimi, kahit Hall of Famer na ngayon, pag once ang mentor ang nagsasalita, tikom ang bibig, nakikinig talaga. So, ikaw ba yan? Kung wala pa tayong resulta, wala tayong karapatan. May resulta na nga, nakikinig pa. Okay? So, kailangan, habang tayo dito, bago pa lang, humble na, nakikinig na, lalo na pag tumagal ka sa negosyong ito. Okay? So, wag nating tanggalin yan kasi ang mga Hall of Famer natin, may sinusundan tayo, sila yung modelo natin sa negosyo natin. So, hindi man natin lagi silang nakakausap, pero alam nyo, pag nakasama nyo sila, masasabi mo talaga, ang turo ni Pres, pinasa.
Okay? Si Pres mismo humble at willing niyang makinig, willing niyang mag-learn kahit sino pa nagsasalita. Pag once makapagbigay ng learnings, makinig tayo. And I hope sa inyong lahat na nandito, huwag magsawang balik-balik sa training. It's not about pera-pera lang dito, partners. Ang nilagay nyo dito na pera, hindi lang yan katapusan. Okay? Aralin nating lahat. Bawat isa sa atin mag-aral, mag-invest tayo ng time kasi yung perang pinalabas natin dito, hindi natin pinulot saan lang. So, kailangan natin aralin, the 95% ikaw yung gagawa, 5% si upline. Sabi ni Ma'am Evelyn, narinig nyo na, kahit si Pres pa ang magma-mentor sa'yo, magtuturo sa'yo, pag hindi ka makikinig, walang magagawa kahit sino. Okay? So, basta partners, at saka sa mga event natin, advice ko sa inyo, sa mga event natin, lalo na dito naintindihan na yung pagbibuild ng network, gusto yung mag-network, huwag tayong papayag na every lugar wala kang mabibuild na grupo. Kaya pag may mga event tayo, okay, hanap kayo sino yung mga kliyente nyo doon kasi kahit wala kayo, nandoon kami. So, kahapon, okay, nag-meeting kami, idagdag ko na lang to before tayo maghiwalay sa link. So, nag-meeting kami kahapon, mayroon na namang another hakutan. So, sa Digos, April 13, ang Digos, April 12 ang Davao. So, Ma'am Derly, okay? So, yung mga nakuha ko kahapon is galing yun sa ads. Kaya, sa inyong lahat, wag nang bilangin kung magkano yung natin nilabas kasi sa ngayon is ang labanan talaga is kailangan ka talaga tataya ka para magkaroon ka dito ng mga kliyente. Kasi iba na ngayon, iba na noon at iba na rin ngayon. Okay? So, bayaran na talaga yung mga kliyente natin. Pero ulitin ko yung sinabi ni Ma'am Evelyn, hindi to pera-pera lang. Anong gagawin mo sa tao pag nag-avail yan? It's a big responsibility pag once na pa-join ka. Basta wala kang pinramis na walang gagawin, tatrabahoin to. Kaya sabi ni Ma'am Evelyn kanina, as an upline ka, minsan dito may upline sa positioning. Ibig sabihin, na-upline, may downline ka na, pero sa responsibility, hindi pa tayo talaga yung upline. So, pag once may nag-guide sa atin, pag-guide lang talaga tayo, okay? Kasi dito, always remember, tao ang hawakan natin dito, wala kang sinasahuran kahit piso. Kaya bawal dito ang busi. Kasi pag busi ka, magtataka ka na lang, wala ka ng tao. Sabi ni Ma'am Evelyn, hindi madali mag-build ng empire, mag-network. Pero before ka makaka-build ng grupo, before din ako naka-build ng grupo, binago ako ng negosyong ito. Kaya sabi nga ni Pres, hindi ko talaga malimutan yung actual niya sinabi, dito sa negosyo natin, babalatan ka talaga ng buhay. Hindi literal, babaguhin ka, the way you think, ikaw, sarili mo, bibihisan ka dito. Kaya bawal dito maldita. Okay, kung maldita ka, kung sa pamilya, ganun ka, naku, baguhin talaga dito. Kasi paano ka susundin ng tao pag pabusi-busi ka, para kang amo. Okay, bawal yan sa negosyo natin. Sa business natin, susundin ka ng tao kahit hindi mo sinasahuran. Sa employment, susunod ka. Sa OFW, di ba? Kahit galit ka na sa bus, pero wala kang choice. Sinasahuran tayo, wala ka talagang choice. O, sa negosyo, sa network marketing, hindi ganon. Kaya, mayroon talagang pagkakaiba. Kaya lahat dito, ang upline mag-a-adjust, ang downline mag-a-adjust. Lahat mag-a-adjust. At wag tayo yung, lagi ka lang ng sisi-sisi sa iba. Pero sarili mong pagkakamali, hindi mo tinitingnan. Okay? Yan sabi nga, di ba, before ka mag-ano ng pooling sa iba, di ba, biblical yan? Tingnan mo na yung sarili mo. Ganun yung negosyo natin. Okay? So, yun lang. So, wag kalimutan mag-ma'am sandali. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. Basta, tuloy-tuloy tayo araw-araw. Consistency is the key. Bawal lulubog lilitaw. Si Ma'am Evelyn, bakit siya naging ganyan? Kasi kahit OFW yan, part-time with full-time attitude. Palakpakan natin. And of course, na-amaze din ako kay Ma'am, Bibilin. As in, kanina, may power na siya eh. May diin na siya daw magsalita. Kami as an upline, nag-o-observe kami. Akala nyo hindi kami nag-o-observe? Akala nyo walang nangyayari sa ginagawa natin? May nangyayari. Minsan hindi ka nakaka-observe sa sarili mo, pero ang mga taong nakikinig, nakaka-observe, iba siya noon, sobrang lambing ngayon, may diin na siya daw magsalita. Okay? Dahil sa pag-mentor, pag-guide, and mabait din si Ma'am Bibilin,
ano din siya, willing din siyang makinig. Okay, basta dito, kung kaibigan mo ang nag-guide sa'yo, huwag mo nang isipin kaibigan, upline mo talaga siya. Kung kamag-anak mo siya, huwag isipin kamag-anak. Okay? Sabi niya, kung same sa kanila sa NG, kaibigan niya si Ma'am Ronilyn, pero si Apps Ronilyn, pag sinabing business, upline talaga si Apps NG. Okay, ganun siya, partner. Separate natin yung pagiging kaibigan, kapatid, close friend sa negosyo. Kasi kadalasan, bakit maraming nawala? Isa yan sa dahilan. Okay? So, yun lang. 8:21 na mag-open na ng link. Picture na. Sige na, picture. Labas na kayo lahat. Labas na. Kasi mag-open link na sa itong ni Apsbon. Okay? Picture. On ang camera. Picture, partners. Labas na kayo. 1, 2, 3. Smile. Ikaw muna Yeah. Evelyn. Picturean mo na kita mga smile, Ma'am Ebs. Thank you, Ma'am 1, 2, Evelyn. 3, smile. Masaya. Thank you, Apps 1, 2, 3, Evelyn. smile. Okay, lahat tayo. Wait lang. Apply Diba, ninyo pag yun, learnings ha? mo, dami talagang 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3, smile. Kahit na-off yung camera mo. Thank you, Up. Thank you, Ma'am Evelyn. Thank you, Up. Thank you, Up. You're welcome, ma'am. Nawala. Thank you, Wala. thank you. Thank you, Evelyn and Ma'am Evelyn. Thank you so Okay, much. God bless everyone. Thank you, thank you. Thank you God din sa inyo bless. lahat. Kami ni Ma'am Salamat. Bibi.